Sumaybay na ng panahon. Walang iwanang samahan. 77 taon ng pagsasama ng Pilipino at ng mga lingkod sa pagbabalita. Una sa radyo, una sa Pilipino. DZRH. Makabagong bayanihan, serbisyong tapat sa iyo, DZRH. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. MBC Network News, broadcasting nationwide, worldwide, and netwide. From MBC Manila Broadcasting Company in Pasay City, ito ang MBC Network News. Sa headlines ng MBC Network News, Department of Health, binanatan ni Senator Soto sa planong pamamahagi ng kondom sa mga pampublikong paaralan. Senator Trillanes at Senator Zubiri muntik nang magpang-abot. 2 kongresista pasok sa validated narco list ni Pangulong Duterte. Halos 200 pulis positibong gumagamit ng shabu. Sa trending news, magnanakaw, nilapa ng 2 aso. Sa good news, shipping time sa pagitan ng Pilipinas at Indonesia pinaikli na. Sa Alam Ba News, alamin ano nga ba ang mga bansang may pinakamaraming koronang naiuwi sa Miss Universe. Sa Newscovery, smartphone projector na imbento. Balita mula sa Estados Unidos, mahigit 80 dolphins nangamatay. Sa Game Now, Cavaliers nilampaso ng Golden State Warriors. Sa Showbiz, Gloria Diaz naniniwalang hindi magkakaroon ng back-to-back win sa Miss Universe. Venus Ra, umaming nag-request ng interpreter ngunit hindi pinagbigyan. Sa Aliwan 100 Fiestas, ano nga ba ang Longganisa Festival? Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Samahan po ninyo ako ng kalating oras na balitaan. Narito ang detalye ng mga balita. Sa ating top story, maagang binanatan ni Senator Tito Soto ang planong pamimigay ng libreng kondom ng Department of Health sa mga pampublikong paaralan. Ayon sa mambabatas, palusot lamang umano ito ng DOH para mapagtakpan ang kanilang kabiguan na magpatupad ng epektibong programa laban sa HIV/AIDS. Para sa kabuuang detalye ng balita, alamin natin mula kay RH48 Sheila Idubas. Kinastigo ni Senator Vicente Tito Soto III ang Department of Health dahil sa planong pamamahagi ng kondom sa mga pampublikong paaralan. Sinabi ng mambabatas na ginagawang palusot lamang ng DOH ang hakbang para mapagtakpan ang kanilang kabiguan na magpatupad ng epektibong programa. Ipinahayag ni Soto na hindi maaaring isantabi ang pag-alma ng mga konserbatibo laban sa nabanggit na hakbang. Binigyang diin pa ng senador sa halip na mamahagi ng condoms, mas mainam na palakasin ng DOH ang information drive laban sa HIV/AIDS. Samantala, hindi naman nagpatinag si Health Secretary Pauline Obial. Ang ini-implement po natin dito is what is evidence-based and scientifically sound policies. So, hindi po tayo popularity contest, what is popular, yun lang ang implement natin. What is safe and effective that will help people and the Filipino people from preventing diseases and staying healthy is what we will implement. Ito po ay in general na pag-usapan namin sa kabinete na zero unmet need means if people want to practice safe sex,
prevent unwanted pregnancies, prevent transmission of sexually transmitted infection. So they are allowed, and they can use any method that is scientifically proven to be effective and safe to do it. So what the FDA has registered and what other countries are using is what we will also be using. So whether it's condom, but for sexually transmitted infection, condom is the only method that is available at the moment. So I'm asking the oppositors, what else do you provide as options to our people? Para sa MBC Network News, RH48 Sheila Edubas, naglilingkod sa pagbabalita. To, balitang suntukan to. Muntik nang mapang-abot si Senator Antonio Trillanes IV at Senator Mig Zubiri sa pagdinig ng Senado sa bribery scandal ng Bureau of Immigration. Kung ano ang pinagmula ng iringan ng dalawang mambabatas, alamin natin yan sa report ni RSO 9 sa Nicasulia. Nagkainitan sina Senador Antonio Trillanes IV at Mig Zubiri sa Senado. Ito'y matapos na akusahan ni Trillanes si Zubiri at Senador Richard Gordon ng pag-whitewash sa pagdinig sa bribery scandal sa Bureau of Immigration. Bilang reaksyon, itinanggi ni Zubiri ang paratang at iginiit na walang malisya ang kanyang kahilingan na ilipat sa panel ni Gordon sa halip na sa komite ni Trillanes ang investigasyon. Sa sumunod na eksena, biglang inungkat ni Trillanes ang di umano'y pandaraya ni Zubiri noong 2007 election na naging dahilan ng kanyang pagbibitiw noong 2011. Dito na umusok sa galit ang mambabatas mula sa Bukidnon at muntik nang magpang-abot ni Trillanes kundi lang naawat ng kanilang mga kasamahan. Inamin naman ni Trillanes na sinadya niyang pikunin si Zubiri. RH9 sa Nicasulia, naglilingkod sa pagbabalita. Dalawang kongresista ang pasok sa listahan ng validated narco list ni Pangulong Duterte. Kung bakit napasama ang dalawang ito at kung ano ang sunod na hakbang ng pamahalaan para sa mga ito, alamin natin sa report ni RH48 Sheila Edubas. Ibinunyag ni House Speaker Pantaleon Alvarez na may dalawang kongresista ang kasama sa listahan ng validated narco list ni Pangulong Duterte. Tumanggi si Alvarez na kilalanin ng dalawang mambabatas pero isa rito ay sinasabing protektor ng iligal na droga sa Mindanao. Gayunpaman inamin ni Alvarez na hindi maaaring gamiting batayan ang pagkakasama sa listahan ng mga ito upang sila ay maalis sa pwesto. Samantala nahaharap naman sa dismissal ang halos 200 pulis makaraang magpositibo sa confirmatory drug test na isinagawa ng Philippine National Police sa buong bansa. Ayon kay Chief Aurelio Trampe, Director ng PNP Crime Laboratory, nasa 188 uniformed personnel at 7 non-uniform personnel ang nagpositibo sa paggamit ng shabu. Karamihan sa nagpositibo sa shabu ay mga pulis mula sa Calabarzon at Metro Manila, habang drug-free naman ang mga pulis mula sa Cordillera Administrative Region. Para sa MBC Network News, RH48 Sheila Edubas, naglilingkod sa pagbabalita. Samantala, utos ng Pangulo na pasabugan ng mga bandido kahit may ibang madamay. Matinding pagsubok sa AFP. Magbabalita si RH24 Edmar Estabilio. Isang malaking hamon sa Armed Forces of the Philippines ang pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte na pasabugan ng mga Abu Sayyaf Group
at iba pang bandido kahit madamay pa ang kanilang mga bihag. Ayon kay Brigadier General Resto Toto Padilla, ang opisyal na tagapagsalita ng AFP, naniniwala ito na ang pahayag ng Pangulo ay bunsod ng pagkadismaya sa mga bandidong grupo upang tapusin na ang pamimerwisyo at manggugulo ng mga ito. Paliwanag ni Padilla, sa tuwing may kinakasang military operation, isinalang-alang o binibigyang halaga ng mga sundalo ang buhay ng mga inosenteng sibilyan. Dahil dito'y nagbigay na anya ng direktiba si AFP Chief of Staff General Eduardo Año na maging maingat sa mga ikakasang military operation upang maiwasan madamay ang mga inosenteng sibilyan, ganon din ang mga bihag. Yan ang DZRH News sa Campo Aguinaldo. Edmares Tabilio, RH24, naglilingkod sa pagbabalita. Samantala, kumpirmadong patay na ang Koreano na kinidnap ng mga armadong kalalakihan sa Pampanga. Kung saan uling dinala ang mga labi nito, alamin natin sa report ni RH09 sa Nicasulia. Kinumpirma ng isang opisyal ng National Bureau of Immigration na hindi na matatagpuan ang bangkay ng Korean businessman na si Ji Ik-ju sa funeral parlor sa Bagbagin, Caloocan City. Ayon sa NBI officials na ayaw magpabanggit ng pangalan, umamin ang 5 empleyado ng Green Funeral Homes na kaagad cremate ang bangkay ni G batay sa utos ng tinawag nilang boss. Sinabi ng source na isinagawa ang cremation kay G noong araw ding matapos itong kidnapin sa kanyang bahay sa Angeles City, Pampanga noong October 2016. Nang malaman umano ng may-ari ng Green Funeral Homes na sumuko na ang itinuturong mastermind na si PO3 Ricky Santa Isabel sa NBI noong linggo ng gabi, nagpanik ang mga empleyado ng funeral parlor at tumanggap ng kautusan mula sa tinatawag nilang boss na i-flush sa toilet ang abo ng biktima. Nabatid na nasabing punerarya ay pag-aari ni Barangay 165 Chairman Ding Santiago, isang dating pulis na kinasuhan noon matapos maaktuhan ang kanyang mga tauhan na itinatapon ang biktima ng summary execution. RH9 sa Nicasulia, naglilingkod sa pagbabalita. Samantala, 21 anyos na bading arestado ng PNP Anti-Cybercrime Group sa kasong sextortion. Magbabalita si 28 Raymond Advaz. Naaresto ng mga tao ng PNP Anti-Cybercrime Group ang isang 21 anyos na bading sa kasong sextortion. Ito ay kinilalang si Lex Sayenga ng Tansa, Cavite. Naaresto ito sa reklamo ng isang lalaki nagpakilalang alias RJ na kanyang hiningan ng 10,000 piso para lang huwag ikalat sa internet ang kanyang malaswang larawan. Ayon kay Police Superintendent J. Guillermo ng PNP ACG, modus ng suspect na makipagkaibigan sa Facebook at nagkukunwari itong babae. Hinihimok niyang kaibigan na makipag-sex chat sa kanya. Sa oras na makuha ang malaswang larawan ng kausap sa internet, ay ito na ang gagamitin upang siya ay kikilan. Matapos bigbigay ng 10,000 piso ang kanyang biktima, muli itong humihirit ng 5,000 piso. Dito na siya nagsumbong sa 911 hanggang sa nakarating sa PNP ACG ang kanyang reklamo. Naaresto si Sayenga ng kanyang kinobrang 2,000 piso mula sa isang wire transfer office sa Tansa, Cavite. Patong-patong na kaso ang kanyang kakaharapin dahil sa kanyang sextortion activity. Iyan ang DZRH News. Raymond Advaz, RH20, taglilingkod sa pagbabalita. Samantala, bahagyang nakabawi ang piso kontra dolyar. Kung gaano kalaki ang ibinaba ng dolyar, alamin natin sa report ni RH48 Sheila Inubas. Bahagyang nakabawi ang piso laban sa dolyar. Nagsara ang palitan sa 49.830 o 3 centavos na mas mataas kumpara sa nakalipas na trading noong Lunes. Ayon sa mga analyst, ang pagbawi ng piso ay may kaugnayan sa pag-recover ng iba pang currencies kontra sa dolyar. Sinabi ni Emilio Neri, lead economist ng Bank of the Philippine Islands, na sabay-sabay na nakabawi ang regional currencies dahil sa pag-improve din ng tinatawag na regional stocks. Para sa MBC Network News, RH48 Sheila Edubas, naglilingkod sa pagbabalita. Samantala, akyat bahay huli sa tangkang panggagahasa sa Caloocan City. Akyat bahay, di ba yun yung magnanakaw? Tapos manggagahasa, may salbahe rin. Magbabalita ng live si RH23, Edwin Duque. Edwin.
Yes, Dennis, lamog-lamog ang mukha ng isang lalaki pumasok sa bahay ng kanyang kapitbahay sa katangkang pagnakawan at hasain ang isang ginang kanina. Kasabay ng pag-aresto dito sa suspect ng mga barangay tanod sa barangay 130 dito sa Caloocan. Kinilala ng PNP Women Desk ang suspect na si Jeff Lopez, 26 years old, kapitbahay ng di pa pinangalan ng biktima at may mga kaso man itong pagdanakaw. Kwento ng biktima kanina, mag-alas 6 ng umaga, nang umalis yung kanyang asawa para mamasada. Nang malimutang iilak ang pinto ng kanilang bahay. Aking gulat na lamang mano ng biktima ng malingap ay nasa harap nito ang suspect na hawak ang 5 pulgadang kutsilyo na nakatutok sa kanyang tagiliran at pilit umanong pinaghuhuban sa harap ng kanyang malit na anak. Hindi pa umano siya nakahubad nang biglang tumakbo si Lopez, pero nang hawakan ng kanyang damit ay basang-basa na ng malagkit na bagay na palatandaan umanong nakaraos na itong si Lopez bago ito magising. Nagpasalamat na lamang itong mga biktima na himpilan ng pulisya na hindi nagawang patayin ng suspect dahil sa mga pagkakataong iyon ay halos nakabulagat naman ng mata na halos saksakin, pero ang pinagtataka ay bigla itong nagtatakbo palabas ng kanilang tahanan. Edwin. Edwin. Yes. Edwin, linawin ko lang na-rape ba o hindi na-rape? Hindi na-rape, tanggang gahasain na. Pero malaki ang paniniwala ng pulisya at itong biktima. Bago siya magising, ay nakapagparaos naman itong suspect. Ang palatandaan nito, yung kanyang damit, kung saan nakaharap yung suspect kanina, ay basang-basa naman ng isang malagkit na bagay. Okay. Teka muna. Magsiserex na muna tayo, Edwin. Inuhubaran. Siguro nawala na ng power itong suspect. Tumakbo na lamang palabas, pero pagkakamali nito, hindi umalis doon sa kanilang tahanan. Kaya nung pumunta sa barangay itong biktima at nagsasaklolo sa Caloocan Police, dito na naaresto. Hindi ko magets yung, pwede ba natin sabihin, nagparaos. Paano nangyari, Edwin? Parang nagsariling... okay. Sariling kamay lamang. Ayun. Teka muna, bakit ganun? Pero nakatutok ng kutsilyo sa tagiliran ng biktima. Okay. So, hindi ko lang magets kung bakit niya ginawa yun. Nandun na siya doon sa loob ng kwarto. Siguro, yun nga pinagtataka ng barangay. Pero nung nagising itong babae, sabi ng biktima, hindi siya pinag-ubad. Pero dahil sa takot na baka tantarin na saksak, maging ang kanyang 5 taong anak, ginagawa niyang maghubad, pero bigla tumakbo itong suspect. Dito na naman, at may malaking posibilidad na bago daw nagising itong biktima, ay nakapagparahos na itong suspect. Okay. Kapitbahay ito, Edwin, di ba? Kapitbahay? Kapitbahay niya mismo at talagang itinuro kung saan nakatira, kaya nahuli. Buti na lamang at nahuli. At naungkat tuloy, Dennis, yung mga kaso ng pagnanakaw dito sa Caloocan. Nako, hindi lang basta pala magnanakaw. Pero may intention din siya magnakaw, ano? Siguro, iintindihan din siyang magnakaw dahil yun ang trabaho niya. Pero nakita niya itong mag-ina na natutulog. Ay nakapag-isipan ng ibang bagay. Pero hindi lang mahalaga. Tama. Ang hindi lang malinaw diyan sa report mo kung ano ang unang ginawa. Di ba? Yun ang hindi malinaw. Doon sa mga bagay, doon sa mga basang-basa yung damit ng biktima. Doon sa kung saan nakapesto yung lalaki. May palatandaan naman na may ginawa na itong suspect. Nako. Okay, nakuha mo tong picture ng nung suspect, Ito, pinapakita na. Pakita mo nga ulit. Parang sabog na sabog sa... Saka medyo bata pa. Ilang taon na to, Edwin? Nasa 28 years old. Nako. Alam mo nga naman. Tapos si biktima, ilang taon na? Nasa mga 30 plus. Kapag mo yung anak niya, ay hindi pinaktan. 5 taong gulang pa lamang. Oo nga. Tama ka siya. Kaya halos banggala ito yung lalaki kanina nung umabol sa doon, nalaman niya ganun nangyari. Halos umpagin niya, kaso lang pinipigilan siya ng Caloocan Police. Salbahe talaga, no? Naku, ang masakit dito, kapitbahay mo pa, Edwin. Ang isang nakuha nating lesson dyan, abay naging maingat at kapag siguraduhin nakalak yung pintuan. Yes, tama. Dahil pwedeng mapahamak yung pamilya mo, iwan mong napakahindihan tulog. Tama.
Tama kasi, alam mo, ako lagi ko sinasabi magpaka-OA. Kumbaga, maraming mga lock yan, diba? Na ikaw mismo alam mo, i-memorize mo na kung paano i-unlock. Dahil hindi mo naman masasabi mga pagkakataon, ano? Dapat damihan yung lock. So, sabi nung lalaki, sabi nung sasama niya, ilang mong bintuan, sabi niya, siguro dahil sa... Antok na eh. Oo, maaga eh. Sabi nga niya, magsilbing aral na ito sa'yo. Yun ang sabi nung lalaki na pinasasawa. Tama. Buti na lang, inaantay ko nga sa'yo, baka sabihin nung suspect, may relasyon kami nung misis. Oo, hindi naman niya sinabi yun. Mukhang walang sinabi, pero mukhang sa tingin ko, ako mismo, kung tanongin ko bakit niya nagawa, parang wala sa sarili yung lalaki. Baka sabog yan. Parang kargado eh. Nako. Kaya isa lamang bagay, kapag ikaw ay nakadrugs, marami kang pwedeng gawin. Tama. Ganun ang, kaya sa panahon ngayon, abay wag magtitiwala kahit kapitbahay. Tama. Pwedeng gawin ng kahit sino kapag ikay nakagamit ng droga. Oo, tama. Okay, maraming salamat, Edwin. Yan ating report mula pa rin dito sa Caloocan ng DZRH News, RH23. Edwin Duque naglilingkod sa pagbabalita. Nagbabalita ng live si RH23, Edwin Duque. Tignan mo nga yun. Showbiz na muna tayo. Pag-usapan muna natin itong Miss Universe, Gloria Diaz. Naniniwalang hindi magkakaroon ng back-to-back sa Miss Universe ang Pilipinas. Ba yan? Magbabalita si RH43, si Rocky. Nagbigay ng kanyang opinyon ang dating Miss Universe 1969 na si Gloria Diaz kaugnay sa tsansa ng pambato ng Pilipinas na si Maxine Medina sa darating na finals ng Miss Universe Beauty Pageant. Nang tanungin ang dating beauty queen kung magkakaroon ba ng back-to-back na panalo ang Pilipinas sa nasabing beauty pageant, ay isang may conviction na no ang isinagot nito. Kung bakit no ang sagot ni Gloria Diaz sa nasabing katanungan, malalaman mamayang alas 12 ng tanghali sa aking STL, Showbiz Chismis Live. At yan aking balita, ako naman si RH43 Rocky, ang inyong kaliga sa mundo ng showbiz. Sa ating trending balita, ito naman, babala sa mga balak magnakaw dyan. Talagang binigyan pa natin ng babala yung mga magnanakaw. Nako, huwag niyo na pong ituloy para hindi kayo matulad sa trending video natin ngayon kung saan isang magnanakaw po ang nilapa ng dalawang aso. Kung paano natugunan o natulugan ng mga aso ang magnanakaw, alamin natin sa trending report ni RH44 Viendacles. Trending ngayon sa social media ang video ng isang magnanakaw na pinagtulungang kagatin ng dalawang aso. Makikita sa video footage na mayroon ng mahigit 600,000 views na pasimpleng nag-over the backwood ang isang lalaki nang matunugan ito ng dalawang aso. Noong una ay tila hindi pa natatakot ang magnanakaw pero nang nagsimula ng umatake ang mga aso at halos hindi na nito bitawan ang mga binti ng suspect, ay nagmadali na itong umakyat pabalik ng bakod. Pero hindi siya tinigilan ng dalawa hanggang sa halos mahubaran na ito. Sa ngayon, hindi pa tiyak kung saan nangyari ang insidente pero marami rin ang nalungkot dahil sa bugbog na inabot ng dalawang bantay. Para sa MBC Network News, RH44, Viendacles, naglilingkod sa pagbabalita. Ikaw ba ay may kamag-anak na nagtatrabaho na naninirahan na sa Indonesia? Kayo ba ay madalas o paminsan-minsan ay nagpapadala ng mga gamit o pagkain? O kaya meron lang kayong talagang negosyo involving Indonesia na gumagamit po ng shipping service? Kung dati, ilang linggo mo bago matanggap ang mga yan o mga ito. Ngayon, 3 araw na lang ay matatanggap mo na ang iyong ipinadala o padala sa iyo. Paano? Alamin natin yan mula sa Good News Report ni RH09, Sunny Casulian.
Magiging madali na ang magpadala at iikli na rin ang paghihintay sa mga bagahe mula at papuntang Pilipinas at Indonesia at pabalik. Ito ang magandang balitang inanunsyo ng Department of Transportation na mismong sina Pangulong Rodrigo Duterte at Indonesian President Joko Widodo na ang formal na nagbukas ng bagong shipping route sa pagitan ng dalawang bansa. Ayon sa ahensya, sakop ng nasabing ruta ang Davao City o General Santos na dadaan sa Silves Sea hanggang sa Bitong City. Inaasahan sa nasabing ruta ay magiging 3 araw na lamang ang panahong ibabiyahe ng mga produkto padala sa pagitan ng dalawang bansa mula sa kasalukuyang 3 hanggang 5 linggo. At yan ang ating Good News. RH9, Sunny Casulia, naglilingkod sa pagbabalita. Ngayong malapit na ang Miss Universe. Alam niyo ba kung ano ang bansang may pinakamaraming koronang naiuwi mula sa Miss Universe? Alamin natin yan sa report ni RH49, Rita Salonga. Bilang ng mga araw ni binibining Pilipinas Universe P Awards back bilang Miss Universe. Sa January 30, ipapasa na niya ang corona sa kung sino man sa mga 86 na nagagandahang babae na mananalo sa nasabing prestiyosong beauty pageant. Sa ngayon, si Pia ang nagsisilbing host sa mga kandidata. Loaded ang schedule ng mga Miss Universe candidates. 20 ang nagtungo ng Vegan City noong weekend para sa isang fashion show na ginanap sa may Calle Crisologo at Plaza Burgos. Nagkaroon rin sila ng pagkakataong makapamasyal sa Baluarte Zoo. Ang iba naman ay tumungo sa Boracay para sa isang photoshoot at welcome dinner. Hindi rin naman nagpahuli ang mga naiwan sa Manila dahil nakapamasyal naman ang mga ito sa Intramuros at Chinatown. Ngayong linggo, ang mga Miss Universe Beauties ay magtutungo sa Baguio, Cebu, Batangas, Iloilo at Davao. Hindi pa kasama dito ang nakaschedule na lang courtesy call kay Pangulong Rodrigo Duterte sa Malacanang. Maliban sa schedule ng mga ito, si Pia ay mayroon ring sarili niyang naka-line up na activities. Bilang ito na ang huling beses nararampa ang ating mahal na binibini. Alam niyo ba na hindi si Pia ang kauna-unahang Miss Universe na galing sa Pilipinas? Nauna na sa kanya sina Miss Gloria Diaz at Miss Margarita Moran. Ano-ano kayang bansa ang may pinakamarami ng nanalo bilang Miss Universe? Para sa kabuuang balita, maglagon lang sa www.tsrhnews.com. Para sa special report ng Alam Ba News, RH49 Rita Salonga, naglilingkod sa pagbabalita. O ito naman para sa mga mahilig manood ng movie o kahit doon sa mga magkakaibigang balak manood ng favorite nilang palabas habang nag-i-sleep over. Naimbento na po ang smartphone projector. Nako, maganda rin. Kung paano ito ginagamit, alamin natin sa report ni RH44 Vien Dacles. Ba ang inyong pamilya at hilig niyong manood ng movie sa bahay lamang? Ang problema, sira o wala kayong television at wala rin kayong laptop na pwedeng panooran ng inyong mga paboritong pelikula. Huwag nang malungkot kung meron kayong smartphone. Ang smartphone projector na ang bahala sa movie date nyo with the family and the comfort of your home. Ang smartphone projector ang tinatawag na lo-fi way upang i-share sa inyong pamilya ang iyong smartphone screen. Ilagay lamang ang iyong smartphone sa loob ng cardboard box at bahala na ang lens ng smartphone projector para palakihin ng hanggang 8 times ang pelikula sa mismong dingding ng inyong room. At dahil sa ang smartphone projector ay gawa sa cardboard at glass, isa itong ultra portable, totally wireless at hindi gumagamit ng additional power. Itupi lamang ang cardboard, i-glue at ilagay sa loob ang glass lens at presto, may tuturing ka ng isang theater owner.
At yan ang ating news coverage, RH44, Vien Dacles, naglilingkod sa pagbabalita. Balita mula sa Estados Unidos, mahigit 80 dolphins nangamatay. Iniimbestigahan na ng grupo ng mga biologist ang pagkamatay ng mahigit 80 dolphins sa Everglades National Park sa Florida. Aabot sa 82 na mga false killer whales ang natagpo ang patay na itinuturing na pinakamaraming pagkamatay ng nasabing mammal mula pa noong 1989. Pang-apat na pinakamalaking dolphins ang false killer whale na 15 hanggang 20 talampakan ng laki at may bigat na aabot sa 1,500 tons. Noong 1986 ay aabot sa 28 false killer whales ang nadiskumbring na stranded sa Key West na naging sanhi ng kanilang pagkamatay. Samantala sa Russia naman, Putin dumistansya kay Donald Trump. Dumistansya si Russian President Vladimir Putin kay President-elect Donald Trump. Sinabi nito na ang aligasyon na malapit ito kay Trump ay pawang mga imbento lamang. Dagdag pa nito na ni minsan ay hindi pa niya nakakausap at nakikitang personal ang bagong Pangulo ng Estados Unidos. Una rito nagpalabas ng investigasyon ng CIA na nakialam ang Russia sa halalan ng Amerika. At yan ang balita mula sa Ibayang Dagat, RH48 Sheila Edubas naglilingkod sa pagbabalita. Matapos mapahiya ng Pasko dahil sa pagkawalan ng 14-point lead, ninampaso naman ng Golden State Warriors ang Cleveland Cavaliers kahapon sa kanilang ikalawang laro sa season series. Hindi na nabigyan ng pagkakataong makakuha ng last-second go-ahead bucket si Kyrie Irving sa pagkakataong ito dahil 126-91 ang final score ng larong ito. Nakuha ni LeBron James ang kanyang usual production na 20 points, 8 rebounds at 6 turnovers, habang 17 points naman ang inambag ni Kyrie Irving para sa Cavaliers. Samantala nakakuha ng game high si Klay Thompson ng Warriors na 26 points, habang nakakuha naman ng triple-double si Draymond Green sa kanyang 11 points, 11 assists at 13 rebounds. Umarangkada din naman si reigning MVP Stephen Curry at nakakuha ng double-double sa pamamagitan ng 20 points at 11 assists. Rest back ito ng Golden State Warriors matapos ang Christmas Day game sa pagitan ng dalawang koponan kung saan nakuha ng Cavaliers ang panalo sa pamamagitan ng isang last-second go-ahead bucket. Pero sinabi ng NBA na na-foul si Kevin Durant sa sumunod na play at dapat nabigyan ng technical foul si LeBron James dahil sa pagsabit sa ring. At yan ang ating balitang pampalakasan para sa Game Now. Ako si Toby Pavon. Sa kauna-unahang pagkakataon, inamin ni Venus Ra na nag-request siya ng interpreter noong inilaban siya ng Pilipinas sa Miss Universe noong 2010. Ayon kay Venus, nag-fill up siya ng form na may tanong kung gusto ng interpreter o hindi na at nilagyan niya raw ng check ang box na nagsasabing kailangan niya ng interpreter. Ngunit kailangan umano ito na approval mula sa Binibining Pilipinas Charities Inc. kung saan hindi umano pumayag ang Binibini. Kung ano ang dahilan ng Binibini at hindi sila pumayag na bigyan ng interpreter si Venus Ra, malalaman mamayang alas 12 ng tanghali sa aking STL, Showbiz Chismis Live. At yan aking balita, ako naman si RH43 Rocky, ang inyong kaliga sa mundo ng Showbiz. Ilang araw ring inulaan ng malaking bahagi ng bansa nito mga nakaraang araw dahil kung bakit lumubog sa baha ang Cagayan o yung dahilan kung bakit lumubog sa baha ang Cagayan de Oro. Ngunit ngayong humupa na ang baha at ulan, makakaasa ba tayo ng mas magandang lagay ng ating panahon? Alamin natin yan, ang latest weather situation sa buong kapuluan. Ihatid sa atin yan ni RH44, Vien Dacles. Vien? Thank you.
Thank you, Dennis. Tuluyan nang nalusaw ang low pressure area or LPA na nasa northeast ng Zamboanga City, ngunit inaasahang magdadala naman ng mga pag-ulan ang tail end of a cold front sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao ngayong araw. Ang northeast monsoon o amihan naman ang makakaapekto sa Luzon. Ayon sa Pag-asa, katamtaman hanggang sa may kalakasang pag-ulan ang mararanasan sa Eastern Visayas at Caraga region ngayong araw na posibleng magresulta ng flash floods at landslides. Mahinang pag-ulan naman ang mararanasan sa Cagayan Valley at Cordillera, kasama na ang Aurora, habang isolated rain showers naman ang mararanasan sa ilang bahagi ng Luzon, kabilang na ang Metro Manila. Samantala, nagpakita ang araw kanina ng 6:24 ng umaga at lulubog naman mamayang 5:48 ng hapon. At para naman sa ating 5-day weather forecast, narito po ang ating nakalap mula sa MBC Network News Weather Center. Ito naman, dahil ilang araw na lang po, Aliwan Fiesta na. Hindi naman may buwan naman. Abril po eh. Kikilalanin muna natin ang mga natatanging fiesta sa buong kapuluan na ipinagdiriwang ng ating mga kababayan. And for our next fiesta sa ating Aliwan featuring 100 fiestas in the Philippines, ihatid namin sa inyo ang Longganisa Festival. Saan nga ba ito pinagdiriwang at paano nga ba ito nagsimula? Alamin natin yan sa special report na ito. Aliwan presents 100 Fiestas in the Philippines. Isang mapisaya, ista'y narito na. Atinaisan ng talino sa sayaw at karosa. Ang Longganisa Festival ay konsepto ng isang alkalde na pinagdiriwang tuwing ikatlong linggo ng Enero kasabay ng pagkilala sa kanilang patron na si St. Paul the Apostle. Nagsimula ang kapistahang ito matapos na pumatok sa panlasang Pinoy, maging sa mga dayuhan ang natatanging lasa ng vegan longganisa na nilahukan ng dinikdik na native garlic at masarap na isinasawsaw sa sukang paumbong, na di kalaunay naging pangunahing pinagkakakitaan na ng mga Bigenyo na naging one town, one product or OTOP na rin ng kanilang bayan. Ito rin ang dahilan kung bakit kinilala na rin ngayon ang vegan bilang top producer ng longganisa. Ang longganisang vegan ay hango sa bersyon ng Mexican salami na naging paboritong ulam sa anumang okasyon mula pa noong panahon ng mga Kastila. Abangan ang mga festival champions sa Aliwan Fiesta Festival of Champions 2017. April 20, 21, and 22, 2017. Watch it live dito sa DZRH News Television, Facebook at YouTube live channel at dzrhnews.com. Isang mapisaya, ista'y narito na. Atinaisan ng talino sa sayaw at karosa. At para sa ating countdown, ilang araw na lang bago mag-Aliwan Fiesta. Yan? 93 na lang. May ilang buwan pa, hindi ilang araw na lang. Meron pa tayong 93 days to go before Aliwan Fiesta 2017. Naku, masaya ho yung Aliwan Fiesta na yan. Pwede kayo pumunta rito ng 3 araw at marami kaming events dito sa harap po ng MBC Manila Broadcasting Company, sa harap po mismo ng Aliw Theater along Vicente Soto Street, Ross Boulevard, Pasay City, Philippines. At sumayon naman ng kalahating oras ng ating balitaan, mga impormasyong dapat ninyong malaman saan mang sulok ng mundo. Sa ngalan ng bumubuo ng MBC Network News, ako po ang inyong lingkod sa pagbabalita. Ako po si Dennis Antenor Jr. Bukas, alas 11 ng umaga, tuloy-tuloy ang ating balitaan dito lamang sa MBC Network News.